Sa mga nag-request pala ng pandikoko recipe, ito na yung inaantay nyo guys, ang ating pandikoko na napakasarap, kaya wag na nating patatagalin yan, tara umpisahan na natin. Uunahin muna natin gawin yung ating pandikoko filling or yung ating pangpalaman. Dito sa ating kawali, nilagay ko na yung ating butter. Pwede kayong gumamit ng star margarine kung gusto nyo mas mabango talaga yung inyong palaman or parang bakery style siya. Nilagay ko na rin yung desiccated coconut, yung ating evaporated milk. Sunod ko na rin ilagay yung ating sugar, ayan, organic coconut sugar yung ginamit ko dito guys para medyo healthy siya. Pero pwede kayong gumamit ng brown sugar or yung muscovado sugar. Ayan, din nag-add din ako dito ng light brown sugar. Ayan, 1/4 cup. Basta pagsasama-samahin lang natin lahat ng ating sangkap or ingredients dito sa ating kawali. Then kailangan yung apoy natin ay medyo mahina lang guys para hindi agad masunog yung ating palaman. Ayan, then continue lang natin yung pag-mix natin. Naglagay din ako dito ng banana flavoring. Mas mabango kasi ito guys, itong banana flavor. Pero pwede kayong gumamit ng vanilla kung wala po kayong itong banana. Then naglagay ako dito ng konting food coloring lang guys na yellow. Pwede din naman orange yung gagamitin natin. Pero ito naman ay optional lang yung food coloring natin guys. Pwede kayo hindi maglagay. Mas gusto ko kasing medyo matingkad yung kulay ng palaman natin para mas ayan, nakakatakam siya tingnan. Then, ayan, kapag na-absorb, na-reduce na lahat ng liquid natin, ayan, pwede na ito guys. Ita-transfer lang natin ito ngayon dito sa ating malinis na bowl. Then, palalamigin na natin ito bago natin siya gamitin. Pwede nyo din gawin ito guys sa gabi, tapos kinabukasan siya gamitin para less na yung trabaho nyo. At dapat ganito yung magiging texture ng ating palaman guys. Hindi siya buwaghag. Kaya sabi ko kanina kung kinakailangan nyo mag-add ng evaporated milk, ayan, mag-add kayo hanggang sa, dapat medyo basa-basa kasi yung ating palaman guys. Kasi kapag kabuhaghag siya, ayan, mahirapan tayo maglagay dun sa ating dough. Sunod naman natin gagawin yung ating dough. Dito sa ating mixing bowl, ilagay ko lang yung ating 3 medium size na egg. Then sunod na rin natin yung ating full cream milk, yung ating sugar, at saka yung instant yeast. Ito yung ginamit kong brand sa mga nandito sa Europe guys. Ito yung ginagamit kong brand ng yeast. Ayan, pero kapag ka dyan sa Pinas guys, ang marirecommend ko na brand ng yeast na gagamitin nyo, yung Angel na yung parang gold. Ayan, na maganda din yung alsa nun guys kung dyan kayo sa Pinas. Then nilagay ko na rin yung ating all-purpose flour, yung ating powder milk at saka yung ating salt. Yung powder milk optional lang, pwede kahit wala. Then nilagay ko rin yung ating bread improver. Kung wala din kayong bread improver, pwede din kahit wala. I-mix lang natin ito sa speed 2 lang muna ng 2 minutes hanggang sa wala na tayo nakikitang mga flour or mga dry flour dito sa gilid ng ating bowl. Ayan, bago tayo maglagay ng fats. After 2 minutes, ilagay na natin ngayon yung ating room temperature na butter. Tips ko lang uli guys, kapag mainit sa inyong area, gumamit kayo ng yung halimbawa yung liquid nyo, gamitin nyo yung cold or yung malamig. Kasi para hindi agad mabilis uminit yung inyong dough. Then kapag gumamit naman tayo ng mixer or ng stand mixer, dapat wag kayong gumamit agad ng high speed. Ako dito guys, yung speed ng aking mixer hanggang 7 ito, pero yung pinaka malakas kong gamit dito hanggang 4 lang guys. Kasi kapag mabilis umikot yung ating mixer, yun po yung umiinit agad yung ating dough at yun yung nagiging dahilan na namamatay yung ating yeast. Pagkatapos nyo ilagay yung inyong butter, mix nyo lang siya ulit ng another 1 minute hanggang sa ma-absorb lang ng dough yung inyong butter. Then after po nyan, i-adjust nyo na yung speed nyo. Ako nag-adjust ako dito hanggang speed 4 lang yung pinakataas kong speed na ginamit dito. Then, continue nyo na siya ng mix ng another 10 minutes hanggang sa mag-smooth at saka elastic na yung ating dough. Malalaman nyo naman guys kapag malapit na magiging elastic yung inyong dough. Ayan, nakikita nyo, halos wala nang dumidikit na dough dun sa gilid ng inyong mixing bowl. Nasa gitna na lahat. Nung nandun na sa pinaka-hook yung inyong dough, nakadikit na siya doon. So, ibig sabihin ready na yung ating dough. 15 minutes lahat guys yung ginamit kong kneading time dito simula nung nag-start tayo kanina. At kahit smooth na yung inyong dough, gagawin nyo pa rin itong procedure na ito guys. Stretch nyo lang yung inyong dough. At kung kaya nyo na siyang panipisin na hindi siya gaanong napupunit, ayan, ibig sabihin tama yung pagmasa or pag-knead nyo ng inyong dough. So, ibig sabihin ready na ito. Naglagay lang ako ng konting oil dito sa ating bowl para hindi lang mag-dry yung ating dough. Ayan, then tatakpan na natin ito ng cling wrap at paalsahin na natin ito ng mga 45 to 50 minutes depende sa inyong area guys kapag medyo mainit dyan. Ayan, mas mabilis umalsa yung inyong dough. Basta kapag nagdoble na siya ng size, ayan, pwede na yon. Then naglagay lang din ako ng konting oil dito sa ating working area para hindi rin dumikit yung ating dough. Konti lang guys, then i-punch lang natin ito ngayon para maalis yung mga air gases sa loob ng ating dough.
Then, hahatiin na natin ito guys, ipoportion na natin siya. Ako lagi kong ginagamit na timbang ng aking mga tinapay ay 40 grams kada isang dough natin. Pero depende pa rin sa inyo guys, kung gusto nyo mas maliit or mas malaki, ayan, nasa inyo na yon kung ano yung gusto nyo maging laki ng inyong pandikoko. After natin i-cut yung ating dough, bibilugin lang natin ito ngayon hanggang sa magiging smooth lang siya. Itong recipe ng dough natin guys, pwede nyo rin siyang gawin pang burger buns or yung brioche buns. Masarap ito kasi mataas yung content ng butter niya, kaya malinamnam siya. Pero kung ayaw nyo ng masyadong buttery yung inyong dough, pwede kayong gumamit ng ibang recipe ng tinapay natin. Yung sa cheese roll natin guys, pwede nyo rin gamitin dito sa ating pandikoko. Or kahit alin doon sa sweet dough recipe natin guys, pwede nyo gamitin dito sa pandikoko bread natin. Pagkatapos ating bilugin yung ating dough, tatakpan lang natin ito ng cling wrap, then pausahin na natin siya or i-rest lang natin siya ng 10 to 15 minutes. Then after 15 minutes, kukunin na natin yung una nating nabilag na dough. Then ipa-flatten lang natin siya guys. Ayan, siguraduhin din natin na wala lang natirang or walang natrap na air dun sa ating dough para maganda yung magiging texture sa loob ng ating tinapay. Gumamit lang ako dito ng ice cream scooper. Pwede naman kayo gumamit ng yung spoon lang. Maglagay lang tayo dito ng mga 1 and 1/2 tablespoon na cocoa filling or yung palaman na ginawa natin. Then siguraduhin lang natin na nakasealed maigi yung ating dough para hindi lumabas yung palaman natin kapag i-bake na natin siya. Pagkatapos natin lagyan ng palaman yung pinaka-dough natin, i-press lang natin ng bahagya yung pinakaibabaw niya guys para hindi siya umbok, para medyo flat siya. Then dito sa part na ito guys, pwede nyo na siyang tusukin ng tinidor para malagyan nyo ng butas yung ibabaw ng inyong tinapay. Ako kasi nakalimutan ko. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap, then paalsahin na natin siya. Ilagay natin siya sa warm area. 45 to 50 minutes. Ayan, depende sa inyong area guys. Kagaya na sabi ko kanina, kapag mainit sa inyong area, mas mabilis umalsa yung ating dough. So, kahit sinabi kong 50 minutes, ayan, kung umalsa na yung inyong dough, wag nyo nang paabutin ng 50 minutes. Isa lang nyo na sa agad sa oven yung inyong dough para hindi na siya ma-overproof o masobrahan ng alsa. Kasi kapag nasobrahan ng alsa, yun yung nagda-dry yung ating tinapay din kapag i-bake natin siya. Nagmix lang ako dito ng 1 medium size na egg at saka 1 tablespoon na milk para sa egg wash natin. Ito yung sinasabi ko kanina guys na nakalimutan kong gawin bago ko siya paalsahin. Dapat tusukin na natin siya ng tinidor. Ako kasi sa kakamadali ko, kaya ayun, nakalimutan ko. Hindi rin kasi talaga maiwasan guys na minsan kakamadali natin, nangyayari talaga tong mga ganitong insidente. Kaya sinasabi ko naman sa inyo para kapag kayo ang gumawa, ayan, hindi na maulit sa inyo tong nangyari sa akin. Ang importante naman dito guys ay magawa natin siya agad ng paraan. At okay lang naman dahil hindi naman naapektuhan yung pinaka-outcome niya. Kaya ako dito gumamit na lang ako ng pangtusok ng cake or yung cake taster para hindi ko gaanong madedeflate yung ating dough. Pwede rin kayo gumamit ng yung toothpick guys para kasi yung tinidor kasi mabigat yun. At saka medyo makapal yung pinaka-pangtusok niya. Baka sobrang lambot ng dough natin, ayan, magko-collapse siya kapag gagamitin natin siya. So, ayan, ibabrush lang natin siya ngayon ng egg wash na ginawa natin kanina. Then, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa ganito lang yung magiging kulay ng ibabaw ng ating tinapay. Ayan, pwede na yan. Dito sa recipe natin, makakagawa tayo dito ng 24 pieces ng pandikoko doon sa 40 grams na timbang ng dough natin. Kung pangbenta nyo naman, pwede nyong doblihin or triplihin yung recipe natin. Itong pandikoko natin, isa rin ito sa mga laging nare-request ng mga clients ko dito guys dahil sobrang nagustuhan nila dahil hindi ganun katamis at sakto lang din yung timpla ng pinakapalaman natin. Soft and buttery yung pinakatinapay niya guys, kaya malinamnam siya kahit hindi nyo na siya lagyan ng palaman. Itong recipe ng dough natin, ayan, consider na rin ito sa sweet dough, kaya kahit anong tinapay guys, pwede mong gawin dito. Pwedeng pandimongo, Spanish bread, pwedeng pandesal or yung cheese roll pwede rin. And dito ko pala nilalagay sa packaging na ito yung tinapay ko kapag may mga order ako. Ilalagay ko yung link nito kung saan ko siya nabili. So ayun lang for today's video. Sana may natutunan kayong bago ngayon. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.